Tanong kita, ano bang nangyari nung inanunsyo sana nilang napaka high profile nung nila, announcement, preparation doon sa yung much publicized nilang Senate, yung Blue Ribbon Committee hearing sana nila nung June 16. Eh bakit kahit man lang mag-drop by si Alan Peter Cayetano at si Marcoleta, hindi nag-drop by? 'Di ba? Hindi nagpakita. O sabi ngayon ni Congressman Benny Abante, feeling nila Mike Defensor, inabandon na sila nila Cayetano at Marcoleta. Totoo ba yun? Oo, talagang galit. Galit sila. Pati nga sila Pati nga sila Jing Paras, di ba? Binabanatan si Sara. Bakit daw parang inabandon sila? Hindi sila pinamumunuan. Yung press con nila, nung nila Jing Paras at saka nung nila Celis. Oo, napanood ko yun. Napanood ko. Si Sara, no? Tapos ito naman, yung mga Marines, tinulak sila sa bangin, tapos iniwanan sila. Dahil, ang tingin siguro nila, nila Marcoleta, at saka nila Alan, na-serve na yung purpose ng mga Marines, At saka parang wala ng political value yung mga Marines dahil dagdag bawas yung kanilang istorya, Di ba? Tapos, isinama pa si isinama pa si Villar, isinama pa si Cheese doon sa mga maleta. Tapos very unpopular na. Siyempre, concerned din si Marcoleta at si Alan sa kanilang pabagsak na popularity. Tingin nila siguro, lalo silang babagsak kung didikit sila dito sa mga Marines. Diba? So, yun yung isa. No? Mismo kasi si Sara hindi dumikit sa issue ng mga Marines, di ba? Hindi siya dumistansya si Sara. Dumistansya si Sara kila Alan Peter. Dahil ang tingin ni Sara, kabawasan sila Alan Peter sa kanya. Alam naman niya siguro niya yung mga survey ay sobrang unpopular ni Alan Peter. Tsaka hindi naman talaga siya close kay Alan Peter. Di ba nag-away sila dyan sa speakership? Paano sinuportahan ni Sara si Lord Velasco? Kahit nung presidente pa si Duterte, hindi naman close si Sara kay kay Alan. Alan, oo. Kahit naman si Alan ganun din. Kaya naglalaglagan na sila ngayon No? Ito sila Jing Paras, sila Caseli, yung mga UPI, yung mga generals, hinahamon si Sara, no? Mamuno ka. Pamunuan mo kami. Nag-aaway-aaway na kami rito. Hindi ka pa rin namin makita. Tapos ito na mga senador, parang inabandon na yung mga Marines. Di ba? Naiwan si Mike Defensor. May kaso pa naman si Mike Defensor na plunder at saka non-bailable human trafficking. Qualified yon. Non-bailable. Qualified human trafficking. Tapos may plunder pa siya, yung kay Marcoleta. Kaya diba? Nga, kahit isa lang dun sa dalawa na yon. Kahit isa lang doon. Kung madismiss man yung qualified human trafficking, tuloy yung plunder, kulong pa rin siya, non-bailable. Madismiss man yung plunder, matuloy naman yung qualified human trafficking, kulong pa rin siya. Kaya medyo seryoso itong kay Mike Ang problema doon sa plunder, yung binigyan niya ng pera umamin Si Marcoleta umamin Di ba? Kaya siya nadamay doon sa plunder dahil inamin ni Marcoleta. Saka hindi na rin naman dinideny ni Mike. Ang sabi ni Mike, wala naman akong pakinabang doon. Kaya nagbigay lang naman ako. Yun yung kanyang depensa, di ba? Alam mo, ang problema dito sa dalawang to, di ba magka-partner yan noon, Panal? Magka-partner kasi yung dalawa na yan. ABS-CBN. ABS-CBN. Sila yung magka-partner noon. Tapos yung sa Ivermectin, naalala mo ba yung Ivermectin? Yung Ivermectin. Silang dalawa rin yun. Gamot daw sa COVID, bumili ng Ivermectin. Naging silang endorsers na dalawa kahit hindi pa approve ng Food and Drug Administration. Kaya itong dalawang ito, marami na talagang pinagsamahan mula nung panahon ni Duterte. Inaabutan ko yan dyan sa Dylan De Luca sa Global. Kasama yung dalawa. Andun sila, nakatambay.
Ay, ano yan eh. Tapos ngayon, pero Nald, alam mo pala, ito yung na ano ko ha, ay di ba tatlo yung nag-donate kay Marcoleta? 100, 100 plus yun. 100 million plus yun. 120, 120. Si Mike, isang nag-aapilyedong espiritu at saka isang nag-iespiritong baluyot, Biray. Biray. Ay ngayon, yung palang mga ano na yon, espiritu, ang mga asawa pala nun, saka yung asawa ni Mike, magkakapatid. Kaya makakaano naman, mukhang magkakapatid yung yung mga asawa nila. Kaya mukhang ano lang to eh. Mukhang alam mo naman sa ganyan sa mga donations, pwede bang magamit ang pangalan mo na isang grupo lang yan. Isang grupo lang yan. Pinahiram lang yung mga pangalan, di ba? Oo. Kaya lang, hindi mo naman yan pwedeng maging depensa pagdating ng panahon na pinahiram mo lang. Correct. Ikaw yung ako eh. Ano yan? Anyway, hindi na ano ko, ay, di ba kasi yung asawa ni Mike mga ano yan. Di ba noon kasi na-involved na yung asawa ni Mike noon sa kontrobersya, naalala mo ba 'yon? Hindi ko maalala. Yung ano noon, yung mga kausuhan pa noon ng mga anong tawag doon, yung pyramiding, yung mga pyramiding. Hindi ko alam na-involved siya ron. Parang Phil Global yon yung kanya. Yung nauna pa. Ano yan? Kasi ang family niya, nung asawa niya, di ba yung asawa niya ngayon na-involved doon sa human trafficking din. Kasi sa kanya nakapangalan yung Blue Hotel. Available yata eh. Yung asawa niya. Available. Yun na nga ang ano eh. Sabi ni Director Matibag, yung sa asawa at saka sa anak, available. Hindi qualified human trafficking. Pero kay Mike Defensor daw, qualified human trafficking. Dahil may prostitution daw nakasama. Oo. Yan, first quadrant. Yan. Tama ako. First quadrant, Mike. Ay, noon yan. Hindi nakasuhan siya o natakasan? Nakasuhan. Kasi yung mga pyramiding yan eh. Pyramiding. Pag pyramiding ba, yung kasi dyan, estapa? Ano bang pa dyan? Oo, estapa yata yan. Kaya lang mukhang nalusutan. Pero yung first may qualified estapa na non-bailable din, di ba? Ay, noon kasi hindi pa masyado. Kumbaga nung time na na-commit yata yung krimen, hindi pa siya masyadong parang qualified. Ngayon, Anyway, yan yun.